Muli po, isang mapagpalang umaga, maliwalas at pinagpalang at mapayapang umaga sa bawat isa. Muli po ay pakinggan natin ang salita ng Diyos upang tayo po tumanggap ng liwanag at kaaliwan at kalakasan. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, salamat po muli sa araw na ito na kami ay iyong pinagtipon-tipon upang pakinggan ang iyong mensahe. Tunay nga pong ihayag mo ang iyong mga dakilang katotohanan at kami ay iyong kalugdan at pagpalaing lubos. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aming hiling at dalangin. Amen. Dito po sa Ebanghelyo, Lucas chapter 21, talatang 10 at 11, ito po ang ating mababasa. At sinabi pa niya ng Panginoong Hesus, maglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalaghan sa langit. Ito pong nararanasan ating salot, COVID-19, ay kabilang po sa sinabi ng Panginoong palatandaan ng mga huling araw. Sa English po ay plagues, pestilences. Kaya nga po, hindi dapat nating pagtakhan na ang virus na ito ay lumitaw. Sapagkat bagamat sa Matthew, hindi natin ito nabasa, Matthew 24, pero sa Lucas 21, 10 at 11 na aking pong binasa, magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at mga salot, mga plagues and pestilences sa iba't ibang dako. Kaya ito po ay maliwanag na bahagi ng mga magaganap sa mga huling araw. Pero hindi po tayo dapat mangamba at matakot. Tayo po mga nagtitiwala sa Panginoon at sa magitan ng dugo ni Jesus ay nagpalinis tayo, na-cover tayo ng kanyang blood. Meron po tayong ipinangakong pag-iingat, protection ang Panginoon. Awit 27 verse 5, Psalm 27 verse 5, itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo or shelter, ako ay iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki ako ay ilalagay. For He will conceal me when troubles come. He will hide me in His sanctuary or the secret place. He will place me out of reach on a high rock. Sa ibabaw ng malaking bato, tayo po ay ilalagay na hindi tayo aabutin nitong salot. Nung ako po ay bata at dumarating ang mga malalakas na unos, ako po ay pumapasok sa bahay. Tayo pinapapasok ng ating mga magulang sa loob ng bahay. Isinasara ang mga pinto at mga bintana. At doon sa loob ng bahay, nadidinig natin ang malalakas na bayo ng hangin, malalakas na patak ng ulan, kulog, kidlat. Ngunit tayo po ay nananatiling panatag at ligtas hanggang matapos ang unos na iyon. At pagkatapos nga ay maliwalas na muli ang paligid at wala na ang panganib. Gayun din po, sa mga panahong ito, tayo ay pumapasok sa loob o sa presensya ng Panginoon. Siya ay ating kanlungan. Muli sa isa pang awit, awit 32, verse 7, You are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. Hiding place. Kaya tayo po ay pupunta sa Panginoon, ang ating taguan, hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of victory, songs of deliverance. Proverbs 18, verse 10,
For the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are safe. So ang Panginoon po ay matibay na muog at doon tayo manganganlong at ang mga matuwid ay ligtas. Kaya po, wag po tayong padadala muli. Inuulit ko nung nakaraang linggo sa espiritu ng pagkatakot. Ayon nga sa isang nag-research sa Biblia, meron daw 365 na salitang fear not sa Bible. Huwag kang matakot. Ibig sabihin ay bawat araw merong isang fear not na sinasabi ang Panginoon sa atin. Sa awit 91, nung nakaraang linggo ay binasa ko yung talatang 3 at 6. Ngayon naman yung talatang 9 at 12 na maganda rin ang sinasabi mula sa awit 91. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay ang kataas-taasan, walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot, plague or pestilence ay makakalapit sa iyong tahanan. Sapagkat sa kanyang mga anghel, ikaw ay itatagubilin. Saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan sa kanilang mga kamay. Ikaw ay aalalayan upang sa matalas na bato, ang paa mo ay hindi masasaktan. Isaiah 26 verse 3. You will keep him in perfect peace, all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga nagtitiwala sa iyo. Sila na mga kanilang isipan ay nakatuon sa iyo. Perfect peace. Kaya po, habang sinusunod natin ang regulasyon, ordinance ng gobyerno sa enhanced quarantine, community quarantine, nasa loob tayo ng bahay, ipalagay natin na ang ating bahay ay yun talaga ang shelter na ating natawag ng Panginoon. Huwag at hindi tayo malalapitan ng anumang salot. Perfect peace, Isaiah 26 verse 3, pinangako niya na sa mga nagtitiwala sa Kanya, na ang mga isipan ay laging nasa Panginoon, ay magkakaroon tayo ng lubos na kapayapaan. Perfect peace. So, huwag po tayong mangangamba, matatakot. Magkaroon tayo ng peace. Sabi nga ng Panginoong Jesus, I leave you peace. I give you my peace. In this world you will have troubles, but be of good cheer. I have overcome the world. Mayroong awit na ang title ay What a Mighty God We Serve. Kamukha ito ng sinabi nga sa Proverbs 18:10. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are safe. Kaya tayo po ay tumapo sa Panginoon. Pray, pray, pray. At tayo po ay Kanyang iingatan, makapangyarihan ng Panginoon. Exodus 12:21 and to 23. Ganito po ang bilin ni Moses sa bayan ng Diyos. Pumili kayo ng santupa para sa inyong sari-sariling pamilya at katayin ninyo ito para sa Pasko, Passover. Kumuha kayo ng sanga ng halamang hisupo, basain ito ng dugo ng tupa at ipahid sa magkabilang poste at itaas ng inyong pintuan. At isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing iyon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ang mga Ehipsyo. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid na dugo sa magkabilang poste at itaas ng pintuan
ay hindi niya hahayaang pasukin, pass over, lalagpasan ng anghel ng kamatayan. Ang larawan ng dugo na tinutukoy ditong ipinahid sa poste at sa itaas ng pintuan ay ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga kung tayo nanalig na kay Jesus at nanalig na ang kanyang dugo ay tumakip at naghugas sa atin, hindi po papasok ang anghel ng kamatayan o ang anumang salot na ang dala ay kamatayan. Tayo po ay protektado na. For God so loved the world, ang sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang tangi at kaisa-isang anak, at ang kanyang dugo ay dumanak para sa ating kaligtasan. Pansinin po natin, for God so loved. Gayon na lamang o labis-labis ang pagmamahal ng Diyos. Sa pagdating ng nararanasan natin ito, huwag nating limutin na mahal tayo ng Diyos. God so loved. At ang pag-ibig, pagmamahal na ito ng Diyos ay hindi nagbabago, hindi din nababawasan. Trust in His love. Ang kailangan po natin ay talagang pagtiwalaan. Isaiah 26 verse 4, yung kasunod po ng verse 3 kanina, trust in the Lord always, for the Lord God is the eternal rock. Patuloy po natin pagtiwalaan ang Panginoon. Lakasan po natin ang pananampalataya. Ang Panginoon nating Diyos ay ang ating bato, ang tunay na matibay na bato na ating kanlungan. Pray, pray, pray. Ang sabi nga sa Pilipos 4, anumang kung meron tayong alalahanin, manalangin tayo. And pray and fear will not coexist. Pagkatapos natin manalangin, mawawala ang ating takot. At hindi pwedeng pagkatapos natin mag-pray ay meron pa rin tayong takot. Kaya po, ang mga panahon ito ay patuloy na yung fresh anointing, baptism ng Holy Spirit, ating hilingin at ating panalangin upang magkaroon tayo ng patuloy ng mga breakthroughs sa ating buhay. Ang sabi ng Panginoon pa rin na ating ipangaral ang magandang balita sa lahat ay ating gawin sa pamamagitan ng social media. All available social media ay gamitin natin upang ang salita ng Panginoon ay ating pong ibahagi, upang ang mga taong nangangamba ay magtamo din ng ating natatamong kapayapaan, katuwaan, at pagkatanto na ang mga bagay na ito ay isa lamang sa mga tanda ng mga huling araw. Pray that we be God's channel of love. Panalangin natin na tayo ay maging mga daluyan ng Diyos ng kanyang pagmamahal, habag, channel of holiness, channel of righteousness, channel of obedience, channel of shining light sa ating kapaligiran. Tulungan natin ang mga alam nating nangangailangan ng ating tulong. Ibigay natin ang makakaya nating ibigay na magpapagaan sa dala ng ating pong mga kabarangay o mga kababayan. At rise up, get up, and be a voice that brings hope, faith, and courage to those around us. Plant a seed, magdala tayo ng ebanghelyo, magtanim tayo ng salita ng Diyos. Pray for God's grace. Humingi tayo muli ng biyaya, tulong sa Panginoon, tulong upang tayo ay maging tagapakinig at tagatupad ng kanyang mga salita. At muli po, sa magitan ng mga mensaheng ito ng Panginoon, magkaroon tayo ng positibong attitude. At habang sinusunod natin ang ating pamahalaan, dahil ito naman po ay nararapat at tayo ay stay at home,
Ngunit muli ko sinabi, katulad kanina, gamitin natin ang mga available social media to spread the word, the gospel, to bring hope, to bring faith and courage to those in our community, upang ang kanal din namang mga pangamba at takot ay maibsan, mawala, at maranasan nila yung perfect peace na ipinangako ng Panginoon. Isaiah 26 verse 3, He will keep in perfect peace those who trust in God, in Him. Mapagpalang umaga sa bawat isa, tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga salita sa amin sa umagang ito. Tunay nga po, Lord God, na bagamat ang marami ay nangangamba at natatakot, ipinapangako mo po sa amin ang isang napakagandang pangako mo, ang pangako ng kapayapaan. You are our strong tower, the righteous run to you and they are safe. Kayo nga po ang aming kanlungan, sa inyo kami nanganganlong. And all these plagues, pestilence, salot, ay hindi lalapit sa amin. Ang mga anghel mo'y uutusan upang kami ingatan at alalayan sa tuwi-tuwi na. Salamat po. At gumagamit nga po namin ang lahat ng opportunity upang may bahagi ang pag-asang ito. Gamitin mo rin po kami upang maipadama namin ang pagmamalasakit, pagmamahal sa aming pong kapwa, sa aming mga kabarangay, upang sila din, Panginoon, ay maibsan ang kanilang nararamdamang pangamba sa mga nangangailangan ng tulong. Gamitin mo po kami as your channel of blessings to them. Panginoon Diyos, idinadalangin namin patuloy ang mga frontliners, mga doktor, mga nurses, na papalibutan mo po ng iyong pag-iingat habang ginagawa nila, Panginoon, ang kabayanihan ng pagkalinga sa mga naapektuhan, sa mga mga doktor, Panginoon, na naka-quarantine na rin at nakakaranas ng mga sintomas. Lord, your power to heal them, to protect them, destroy, O Lord, yung virus na ito na maaring sa kanila ay naka-apekto na, at maranasan nila ang iyong kapangyarihan, ang iyong pangalang makapangyarihan. What a mighty God we serve! Sa iyo ang papuri, O Diyos, at katagpuin mo po ang pangangailangan ng bawat isa. Pinapalangin namin, Panginoon, ang mga barangay councilors, barangay captains, mayors, governors, upang, Panginoon, bigyan mo sila ng karunungan at kakayahan upang ang pangangalaga sa bayan, ang pag-preserve ng peace and order, security, ay magampanan po nila. Lakas na galing sa iyo ay sumakan nila. Sa aming pong Pangulo, sa Department of Health, at sa iba't ibang sangay, departamento ng aming pamahalaan. Lord, dalangin po namin sumakan nila, Panginoon, ang iyong pong tulong, biyaya, patnubay, gabay, karunungan, upang maisagawa ang kanila pong mandato sa mga panahong katulad nito. At sa amin pong iyong mga anak, Panginoon, salamat po sa iyong pangakong kapayapaan at pag-iingat. O Lord, we have the faith, we have the courage, and we have the perfect peace you say in your word. To yours shall be the glory, kapayapang araw sa bawat isa, sa makapangyarihan ang pangalan ni Jesucristo, Panginoon namin at tagapagligtas, we say Amen, Amen, and Amen.